Pinaila na po mga kababayan ng kaso itong si Maharlika saka si Harry Roque from ABS-CBN. NBI chief confirmed charges against Maharlika, Roque. Nasira na yung karir ni Harry Roque. Tingin ko magtatago na lang ito the rest of his life, mga kababayan. Yan kung hindi siya. According to documents obtained by ABS-CBN News, NBI's Cybercrime Division initiated the case following the circulation of gaano katotoo yung mga akusasyon nila sa ating Pangulo nang makita natin yung video. Sabi nga natin mga kababayan sa mga previous discussion, kahit elementary, yon ang kanilang grand plan. Lahat ng mga plinano nila. Dahil masama po, nasunog. Sunog mga kababayan yung kanilang maiitim na plano sa ating administrasyon. Sila nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kumusta po kayo mga kababayan? Si Dante Maravillas po, vlogger from Albay, Bicol, and a former mainstream journalist. Ngayon, pag-usapan natin itong balita. Pinaila na po mga kababayan ng kaso itong si Maharlika saka si Harry Roque in connection po sa pagpakalat ng Polvoron video. Nilaglag po ni Vicente Cunanan, Peebles Cunanan doon sa ginawang TRICOM hearing ng Kongreso sa mga nagpapakalat ng fake news po dito sa ating bansa. Diyan niya Mr. Maravillas, deserve. Sumubra kasi kayo. So, kailangan talagang panagutin na sila. Ibigay ko muna sa inyo ang kwento published by ABS-CBN. Yan ang balita po from ABS-CBN. NBI chief confirmed charges against Maharlika, Roque over Polvoron video. Si Roque daw, mga kababayan, sabi ni Peebles yung nag-distribute nito, nagpakalat. Malinaw po. Nakapublish po sa YouTube. At proud na proud sila, mga kababayan. Nag-meeting sa Hong Kong. Na-invite itong si Peebles Cunanan. Ayun, talaga po itong mga gawaing masama. Walang papupuntahang mabuti ang paggawa ng masama. Patong-patong na kaso, other than yung sa Pugo. Itong mga DDS, mga kababayan, gumagawa sila ng sarili nilang problema. I like problem. Nasira na yung karir ni Harry Roque. Tingin ko magtatago na lang ito the rest of his life, mga kababayan. Yan kung hindi siya masilo. Malamang malapit na mga kababayan na masilo itong si Harry Roque. Once na i-file yung mga kaso laban sa kanya, other than yung non-bailable, yung may connection sa Pugo. O ito pa ngayon, panibagong kaso po ito. At dito mga kababayan, damay si Maharlika. National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago confirmed that multiple charges have been filed against blogger Claire Contreras, known online as Maharlika, and former presidential spokesman attorney Harry Roque. According to documents obtained by ABS-CBN News, NBI's Cybercrime Division initiated the case following the circulation of a controversial video that depicted a man resembling President Ferdinand Marcos Jr. allegedly snorting a white powdery substance. Nag-viral po kasi alam naman po ninyo ang mga tao masyadong ususiro. Pero hindi nangangulugan yung nag-viral, milyon-milyon yung nanood po. Naniwala. Ako nga po nanood. Siyempre, panonoorin natin para alamin kung gaano katotoo yung mga akusasyon nila sa ating Pangulo nang makita natin yung video. Sabi nga natin mga kababayan sa mga previous discussion, kahit elementary, malalaman na fake, deep fake mga kababayan. It was certified by our authorities, the NBI, ng PNP. Nag-commission po sila ng mga experts para tingnan, i-evaluate yung pinakalat. Confirm po, fake. You see, ang intensyon para siraan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, panawilaan yung mga tao, instigate na mag-alsa laban sa ating Pangulo at iupo nila yung Vice Presidente siyempre. Kasi siyempre, sino man ang uupo? Di ba yung Vice ang uupo? Succession. Para sila mga kababayan makabalik sa posisyon. Yun ang kanilang grand plan. Lahat ng mga plinano nila. Dahil masama po, nasunog. Sunog mga kababayan yung kanilang maiitim na plano sa ating administrasyon. Sila na ngayon, buniltahan ng ating gobyerno. Pero matagal, mga kababayan, pinagpasensyahan pa sila. Kaya lang talagang
Walang tigil sila sa paninira at pinipilit pa rin na paniwalaan ng mga tao yung pulburon video. May nagtestigo na sa kanila ng mga kababayan kung sino yung author. Ayun, lumabas doon sa TRICOM hearing. Nilaglag ni Peebles Cunanan po si Ari Roque. Siya niya yung nagpakalat niyan. Umuwi ka niya dito, sabi ni Peebles Talagera. Harapin mo ako. Ngayon katapat lang po ni Ari Roque si Peebles. Durog siya kay Peebles, mga kababayan. International lawyer itong si Ari Roque. Ang magpipin down man lang pala sa kanya, mga kababayan, ang tulad ni Peebles na isa pong online seller, vlogger, online seller. Kaya wag maliitin ang online seller. At malamang itong si Maharlika na laging pabida po, yun din ang mangyari. Si Peebles lang ang katapat. Yung pagpakalat nila, sinabay pa sa suna ng ating Pangulo last year, raising suspicion of malicious timing and intent. Sabi po sa document, the video was first posted on Facebook and later recirculated by a page managed by Contreras and it gained significant attention. Kasi po, pag mga chismis, mga controversy po, ay talagang nagbabiral ang ganon. Yan ang natura ng tao. Mahilig sa intriga, out of curiosity. Yan ang natura, mga kababayan. Kaya wag na kayo magtaka pag chismis po, viral. Pag mga fake news, yan ang viral. Pag katotohanan po, hindi interesado ang tao. Ang reason po niyan, biblical. That is the nature of man because of his sinful nature niya. Yan ang tao because of his sinful nature. Mas dumidikit ang kasinungalingan, mas pinaniniwalaan ng tao kaysa sa katotohanan. Kaya nga po sa langit, kunti lang ang papasok, ang marami po sa impyerno kasi maraming naniniwala sa kasinungalingan. Mas na ang tao pumipila doon sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Yan ang malinaw po. Pero yung kasinungalingan po, ang pupunta niyan kapahamakan. Tulad ng direksyon, mga kababayan na tinatahak ni Ari Roque at saka ni Maharlika. Kapahamakan, kulungan. Sabi dito, it also noted that on July 21, 2024, a live stream by the Facebook page Pilipinas Nating Mahal aired the same video while the attendees, led by Attorney Harry Roque, sang Bayan Ko. The said video was shared multiple times across social media platforms. Yung mga nag-share po, yung mga trolls nila, mga robot, yung mga funded ng China po na mga fake accounts. Yan ang ginagamit nila po. Ganun katindi itong mga taong ito. Ganun kaitim ng kanilang mga budhi, ng kanilang kaluluwa. Nawa na si Amy Marcos, naging itim na rin po yung kulay. Di man lang niya, mga kababayan, dinifend yung kanyang kapatid doon sa pulburon video. Tahimik si Amy. Kasi tatamaan, mga kababayan, yung kanyang mga kaibigan, si Digong, si Sara, yun ang tatamaan. So, mas pinili ni Amy Marcos na manahimik sa mga isyong ito. Imbes na i-defend yung kanyang kapatid laban sa mga paninira ng kampo ng mga Duterte. Tahimik siya. Ngayon, maingay si Amy. Kasi, mga kababayan, sinipa na siya sa alyansa. Ano ba? Dumikit ng diretso sa mga Duterte. Nag-produce pa ng maitim na political ads. Balot ng tinta ng pusit. Yun, mga kababayan, ang author pala si Sara, sabi ni Amy. Iyon ngayon, ang brain niyan, kaisipan ni Sara. Kaya pala maitim na tinta ng pusit ang bumabalot. Ngayon, going back po dito sa pulburon video. Sabi dito, the video was shared multiple times across social media platforms. Then on March 13, 2025, Maharlika streamed a live broadcast where she openly admitted to releasing the video, which she referred to as Pulburon video. During the stream, she mocked government critics, defended their action, and stated that their intent was to raise public awareness and protest. In a similar vein, Roque Broadcasting from abroad also made public statements in live streams encouraging Filipinos to share videos claiming to expose illegal actions by the president. He hinted at efforts to mobilize opposition against government. Maharlika now faces charges of unlawful use of means of publication and unlawful utterances, inciting to sedition, cyber libel, and computer-related forgery, while Roque is charged with inciting to sedition. Tapos kayo ngayon, malamang kulong ang hantungan ninyo at kalad ka rin kayo ng Interpol, tulad ni Digong. Pero si Roque po, defiant, ng hamon pa. In a statement on his Facebook account, Roque said he welcomes the charges filed
by the NBI. Bring it on. Mas maganda. We see this as a good opportunity for President Ferdinand Marcos Jr. to once and for all personally disprove in the court of law the endless allegations of his cocaine use in addiction. Nawala na yung pagkaabogado ni Harry Roque. Naging barumbado na. Ang challenge niya sa ating Pangulo, magpa-follicle daw. Follicle drug test. Kayo yung nag-aakusa. Di ba may sinasabi sa batas kayo na kung sino yung nag-aakusa, kayo ang magpatunay. The burden of proof nandun sa nag-aakusa. Mali po yung inyong mga sinasabi na dapat i-disprove ng ating kayo ang mag-prove. Unang-una, yung ating Pangulo twice nagpa-drug test noong kampanya. Si Atty. Vic Rodriguez mismo yung nagsabi. Winawagayway niya yung result. Pagkatapos ngayon, iba na yung sinasabi kasi nasipa ng ating Pangulo. Ayan, harapin ninyo ang kaso ninyo sa husgado. Finaila na po ng NBI. Buti nga sa inyo. Ang susunod niyan, pag may warrant of arrest na, tugisan blues. Takbo habang may lupa. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.